Good morning. Is it really good? Take two. Good morning. Yung iba kasi parang hindi pa nag-almusan eh. Are you happy? Um, kung babalikan natin yung pag-aaral natin sa Hebrews, medyo bibigyan pansin natin ng ilang mga, bagamat pinansin ko na ito nung nakaraan, papansinin ko ulit ng may dahilan. Kasi, ano ba ibig sabihin ng Hebrews 12:28? Binigyan pansin na natin yung let us have grace. Hinahanap ko sa Tagalog kung ano yung translation niyan. Nung una kong tingin, parang hindi ako nakumbinsi. Yan ba ibig sabihin nun? Asan dyan yung let us have grace sa Tagalog? Sige. Makasagot may chocolate. Wala, no? Wala eh. Pero, translate niya dun sa magpasalamat tayo. Yun yung translation. Pero, parang, hindi ko siya eksaktong tanggap na yun yung ibig niya sabihin. Kasi, may mas malalim siyang kahulugan. Para sa akin. Kaya dapat na i-translate pa siya. Kaya lang, nung iniisip ko na, paano ko nga ba i-translate kung ako yung magta-translate? Hindi ko ba isip? Kaya lang, parang kumbinsido ako, meron pang mas malalim na kahulugan yung let us have grace. Kasi sa dinami-dami ng virtues ng Christianity, bakit biyaya yung pinili? Tapos, idinikit siya dun sa pagpapasalamat. Let us have grace. Magpasalamat tayo. So, bibigyan nating kahulugan yan. Pero para sa akin, medyo dumidikit siya dun sa let us have grace. Kasi, ang pinag-uusapan dito, paglilingkod na kalugod-lugod. Yan. Sambahin, actually, paglingkuran natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod. Mamaya, dadako tayo doon sa next word na hihimayin ko, yung salitang acceptable. Pero anuhin ko muna yung let us have grace. So, nag-umpisa na ako sa introduction, ha? Kasi yung buong preaching ko ngayong umaga, introduction lang. Kasi ang topic ko, acceptable service. Pero para mangyari yun, dapat makita muna natin, ano yung let us have grace? Sa akin, nasa isip ko, may dalawang talatang pumapasok sa isip ko na tinutumbok ng let us have grace. Pagdating sa paglilingkod, pagsamba sa Diyos, nakadikit yung paglilingkod na acceptable dun sa opportunity na binibigay ng Lord. Let us have grace. Kaya parang, dahil may biyaya, dakmain mo yung biyaya. Huwag mong pakawalan. As we have therefore opportunity, let us do good. Kuha?
Pasok ba siya? Yung let us have grace, nandiyan dyan, available. Huwag mong palampasin. Grab it. Kasi kung naalala niyo yung sinabi ko, hindi lahat tinatawag sa paglilingkod. Hindi lahat pwedeng maglingkod. Tunay na Kristiyano, binibigyan ng pagkakataong maglingkod. Let us have grace. Grab it. Huwag yung pala. Iyong gampanan. So, opportunity, dinidikit ko rin dyan yung salitang obedience. Yung let us have grace. Binibigyan tayo ng pagkakataon, gawin natin. Kasi pagka may inutos ang Diyos, ano yung na-expect ng Diyos? Halimbawa, nagbigay siya ng kautusan. Kaya ang dami kong ididikit na talata rito, yung hear the conclusion of the whole matter. Familiar, di ba? Fear God, keep His commandments. Why? Why? For this is the whole duty of man. So ano yung na-expect ng Diyos sa buhay ng isang tao na naniniwala, sumasampalataya sa Kanya? Sumunod. This is the opportunity na paglingkuran ng Lord. Kasi there is not another lifetime. Kasi yung eternity, that's the continuation of this life. Kaya kung hindi tayo sanay sumunod sa Lord, kasi ang madalas sinusunod natin, sarili natin, hindi ka bagay sa eternity. Hello? Nakakasunod kaya? Kaya ngayon pa lang, dapat natuturuan na tayong sumunod sa kalooban niya. Why? Kasi balang araw, wala tayong gagawin kundi yun. Fear God, keep His commandment. For this is the whole duty of man. Tapos yung susunod na verse, nako, pag pumasok na tayo doon sa topic na, pagtatahiin ko yung maraming mga talata na familiar yung verse at yung pala kahulugan nun. So, opportunity, let us have grace. Pag narinig mo yung let us have grace, remember, the Lord is giving us the opportunity to do what He wants us to do. So that we can serve Him acceptably. He wants us, this opportunity is given so that we can obey. To him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Naintindihan mo, narinig mo, naunawaan mo kung ano yung salita ng Diyos, kung ano yung katotohanan na ipinag-uutos niya. Ano yung expectation ng Diyos? Sundin. Tama? Kaya yung mga paparusahan, according to 2 Thessalonians chapter 1, those who obey not the gospel. Hello? Hindi tayo sumusunod para maligtas. Hindi. Pero kung tunay kang ligtas, susunod ka. May pagkakaiba ba yun? Yes. Kaya bilang Kristiyano, yung pagsunod natin, bukod sa may desisyon tayong dapat sumunod, kasi kung sa sariling natin, ayaw natin sumunod. Mamaya, yun yung topic ko sa introduction ko ngayon. Napansin mo, Ina, yung arrow, na yung main hindi pa yan yung topic ko kasi may introduction. At yung introduction, medyo napahaba, kaya
grace. Dinefine ko yung let us have grace, yung grace is being able to render acceptable service unto our God with fear and trembling. So, hindi lang tayo basta naglilingkod. Sa Bisaya kasi, yung nandiyan dyan kayo, nakaupo kayo, yun, lingkod na yan. Pero sabi, let us have grace. So what is this grace? It is being able to render acceptable service. Kung naalala nyo, sinabi ko na yung service can be used interchangeably with worship. Pwede mo pagpalitin yung dalawa. Pag naglilingkod ka, sumasamba ka. Pag sumasamba ka, naglilingkod ka. Kaya naalala niyo yung ketongin na bumalik? Ba't siya bumalik? Magpasalamat. Hanggang pagpapasalamat lang? Hindi. Sumamba. Di ba? Nagpatira pa siya sa paanan ni Kristo. He fell down on his face to the ground and worshiped him. So, having said that, let us have grace so that we may serve Him acceptably. Natuon yung attention ko doon sa salitang acceptable. Kaya, dapat supposed to be introduction lang to. Pero dahil medyo mabigat yung argumento rito, hindi na siya magiging introduction. Mensahe na siya. Serving God acceptably. So yung word na acceptable, na inuutos sa atin na pag naglingkod tayo, maglingkod naman tayo ng katanggap-tanggap. Why? Kasi meron tatlong, sa introduction ko, again, i-introduce ko lang sana, pero dahil magaganda yung mga argumento doon sa introduction, magiging, ano na siya, kabuuan na siya ng topic na pang-umpisa bago tayo dumako doon sa main topic. Ang main topic ko kasi, how can we serve God acceptably? Pero bago ako papasok doon, bala kong gamitan muna ng introduction para kilitiin ang ating mga diwa. May tatlong salita akong gustong gamitin. Una, aminin. Ikalawa, alamin. Ikatlo, aanihin. May hugot na naman si Pastor. Aminin. Anong? Atensyon, dito tayo, dito. Tanong, sino sa atin ang makapagsasabi na yung ating paglilingkod ay katanggap-tanggap na? Aminin. Naintindihan niyo na yung point.
Kasi kung magpapakatotoo tayo, walang sino man makakapagsabi rito, ako, pastor, perfect na ako. Aminin. Walang sino man sa atin makakapagsabi, ako, pastor. Pasadong-pasado na ako. Baka nga summa cum laude pa ako sa Lord. Actually, yun yung mga pumupunta ng impyerno, yung ganun. Yung nag-aakala niya, inaakala niya, na okay na siya sa Lord. Ang katotohanan, kapatid, attitude ng tamang manggagawa, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Ginawa lang namin yung dapat namin gawin. Pero, kami mga hindi karapat-dapat na manggagawa. Why? Pag-aaral natin yun sa main point natin. Pero aminin natin, walang sino man sa atin dito ang makapagsasabing, ako, okay na ako, pastor. Tama? Bakit ko nasabi yun? Hebrews 12:28. That we may serve Him acceptably. So, exhortation para maglingkod ng katanggap-tanggap. Kasi kung if there is such a thing as serving Him acceptably, there is also such a thing as serving Him unacceptably. Ha? Kung merong katanggap-tanggap na paglilingkod na hinihimok tayo na dapat ganun yung paglilingkod natin, hinihimok tayo kasi merong paglilingkod na hindi katanggap-tanggap. Ewan ko, pero tuwing may pangangaral, talagang mahagip tayo at mahagip eh. Kasi maiwasan eh. The first time ko isip mo rito, that's not serving Him acceptably. In the first place, yung darating ka sa simbahan, napilitan ka, that is serving Him unacceptably. Ano pa yung way na ang ating serving is unacceptable? Darating tayo ng kalahatian. Nakaupo ka dyan, nakikipagdaldalan. Well, I'm not referring to that. What I'm referring is, minsan, yung daldalan, komentaryo sa pagtanggi sa narinig. That's disputing and murmuring na mapag-aaral natin sa main point natin. Yung nandiyan ka pero wala ka dyan, ano ibig mo sabihin, pastor? Yung isip mo nasa kung saan. May problema siguro. O meron kang pupuntahan. O meron kang kausap. So nandiyan ka para masabi lang na nagsimba. Pero sa totoo lang, kaya nga sabi ko, hindi lahat na nagsisimba, o isa yun sa dahilan. Hello? So, sino yung sumasamba, naglilingkod ng katanggap-tanggap? Sino? Ayun. Baliktarin mo lahat yung mga binigay ko halimbawa. At yun yung dahilan kung bakit ayaw mo mali. Yun yung dahilan kung bakit tuwing makikinig ka, gusto mong unawain. Nandito ka na rin lang, gusto mo nang pagpalain. Why? Kasi, yan yung pinunta ko rito, pastor eh. Yung galing ng Las Piñas, pupunta ng Makati para umatin. Yung tinanong ko, wala bang malapit doon? Hindi sa tinataboy ko kayo, ha? Pero, naintindihan ko yung biyahe, yung layo. Bakit dito kayo?
Gusto mahal ang karne. Noong umpisa, parang hindi ko masyadong pinansin. Pero nung tumatagal, yun yung dahilan. Yung salita ng Diyos sa pinag-aaralan. That's why most of you are taking notes. Most of you are all ears. Habang nakikinig, nakanganga. Hindi ka nakanganga kasi tutulog ka. At yun minsan yung style ko, eto, sikreto ko to Yun yung minsan yung style ko kung ba't ako umihiyaw. Parang medyo, minsan kasi, inuunawa ko naman yung mga kasi wala pang tulog. May security guard na umaattend sa atin, galing sa duty, darating dito para maghimba. Na hindi mo maiwasan habang nasa kalagitnaan na. Kaya ako, para mapasigla ko at medyo masinda ko, humihiyaw ako. Kaya pasensya na doon sa mga nagugulat. Ay! Pero kung nakikinig ka, di ka magugulat kasi alam mo Kaya ka nagugulat kasi hindi mo alam. Kaya nga, malalaman mo yung hindi nakikinig kasi minsan, pag diyaw ko, mapapatayo pa nga Alam mo na. Pero yun yung aminin. Acceptable service unto our God. Aminin natin. Hindi natin palaging na ibibigay yan. Paminsan-minsan, tama? Pero para sabihin mo palagi, dalawa lang yan. Either nagsisinungaling ka or linoloko mo kami. Pero pagdating sa paglilingkod at pagsamba sa Lord, hindi mo pwedeng lokohin ang Lord. Kaya aminin, may mga pagkakataon malamig pa tayo sa nguso ng pusa. Di ba? Kaya tayo minsan tinatamad. Kaya tayo minsan puyat ako, pastor Kaya siguro maintindihan naman ng Lord. Yes, okay. Ganun naman palagi Ang Panginoon maunawain Kaya lang ang utos sa atin, acceptable service. Kaya yung dinalabanan yung antok para makapakinig. Hello? Hi. Sinasaway yung katabi. Why? Kasi sayang. Yung pagtanong sa'yo, pagsagot mo, may sinabing maganda, hindi mo nakuha. Hello? Hindi na memorize yung multiplication table, araw na yung absent siya. So, aminin, let us serve Him acceptably. Kaya aminin natin na hindi acceptable yung service and worship natin kasi tayo yung problema. So, may problema ba? Kasi malibang aminin natin na may problema, hindi natin iayusin. Ganun na lang tayo habang panahon. Tama? Ba't pa natin pinag-aaralan to? Para makapaglingkod tayo ng katanggap-tanggap. At para masimulan natin yon, dapat natin aminin na may problema. Tanong, anong problema?
May problema ba? Ano problema? Actually, hindi ano yung problema eh. Hindi ano. Sino?